Ang paghuhugas ng prutas bago kumain ay hindi nag-aalis ng mga pesticides. At ang tanging paraan upang maiwasan ang paglunok ng mga kemikal ay sa pamamagitan ng pagbabalat ng prutas na tuklasan ng isang bagong ulat. Gamit ang partikular na teknolohiya ng Raman imaging upang makita kung paano naapektuhan ng mga pesticides ang mansanas, natagpuan ng mga sayantipiko ang pagkalat ng mga pesticides sa balat ng mansanas at mga layer ng pulp na nagpapatunay na ang mga pesticides ay tumagos sa layer ng balat sa pulp layer ayon sa ulat na inilathala sa American Chemical Society's Journal Nano Letters. Kaya ang panganib ng paglunok ng pesticides mula sa mga prutas ay hindi maiiwasan sa pamamagitan ng simpleng paghuhugas maliban sa pagbabalat. Sinasabi ng mga may akda ng pag-aaral na hindi nila hinahanap na takutin ang sinuman tungkol sa pagkakaroon ng mga pesticides sa kanilang pagkain. Sa halip, gusto nilang magbigay ng patnubay kung paano maiiwasan ang mga ito. Ang pag-aaral na ito na matatagpuan sa loob ng malawak na larangan ng kaligtasan ng pagkain ay nagsisikap na magbigay ng patnubay sa kalusugan sa mga mamimili. Sabi ni Dongdong Ye, professor sa China School of Materials and Chemistry sa Anhui Agricultural University at may akda ng pag-aaral, ayon sa The Guardian. Sa halip na dagdagan ang hindi nararapat na pangamba, ang pananaliksik ay nagpapahiwatig na ang pagbabalat ay maaaring epektibong alisin ang halos lahat ng nalalabi sa pesticide, kaibahan sa madalas na inirekomendang pagsasanay ng paghuhugas. Tulad ng sinasabi ng ulat, ang mga tradisyonal na ginagawa sa paglilinis ng prutas ay hindi maaaring ganap na mag-alis ng mga pesticides. Ngunit isinasaalang-alang na ang pulp layer na nawala sa oras ng pagbabalat ay mas malaki kaysa 30 micrometers na kinukumpirma ng ultra-depth of field microscopy. Naniniwala kami na ang ginagawang pagbabalat ay maaaring epektibong maiwasan ang mga panganib na mga pesticides sa epidermis ng prutas at malapit sa epidermal pulp. Sa gayoy, binabawasan ang posibilidad ng paglunok ng mga pesticides. Ayon sa pinakahuling ulat mula sa US Department of Agriculture, bago payagan ng isang pesticide na gamitin sa isang kalakal ng pagkain, ang Environmental Protection Agency ay nagtatakda ng mga limitasyon sa kung gaano karami ng isang pesticide ang maaaring gamitin sa pagkain sa panahon ng pagtatanim, pagpuproseso at imbakan, at kung ilan ang maaaring manatili sa pagkain na umaabot sa mamimili. Natuklasan ng ulat na kapag ang mga nalalabi ng pesticide ay matatagpuan sa mga pagkain, ang mga ito ay halos palaging nasa mga antas na mas mababa sa tolerance o pinakamataas na halaga ng isang pesticides na pinapayagang manatili sa isang pagkain. Regular na sinusuri ng EPA ang mga tolerance level allowed para sa mga pesticides upang matiyak na ang mga pinapayagan ay sakto sa aktwal o inaasahang mga levels na nalalabi sa mga pagkain. Ang muling pagsusuri na ito kasabay ng pagsusuri ng iba pang mga ginagawang paglalantad para sa pesticides na iyon mula sa inuming tubig at paggamit ng pesticide sa tirahan ay magtitiyak na makatwirang kasiguraduhan na walang pinsalang magresulta mula sa pinagsama-samang paglalahad. Sa madaling salita, safe pa rin na kumain ng mansanas kahit hinuhugasan lamang kung ito'y dumaan sa pagsusuri na naaayon sa itinakda ng gobyerno. Kaya lang, hindi lahat ng produkto ay dumaan sa tamang proseso. Kaya hindi mo masasabi na ang mansanas na nakarating dito sa ating bansa ay ligtas na kainin na hindi binabalatan. Dahil maaring mas mataas ang kemikal na inilagay dito kumpara sa ibang bansa dahil sa layo ng pinanggalingan upang manatiling fresh ang mga prutas. Kaya kung ikaw ay kakain ng mansanas, nakabalot man ito ng maigi at mula sa mga malalaking supermarket, tiyaking nabalatan ito bago kainin upang maiwasang makain ang mga nakaimbak na pesticides, lalo na kung nakagawian mo nang kumain sa prutas na ito. Pero kung minsan ka lang naman kumakain ito, pwede na siguro ang paghuhugas. Ngunit maraming mga bitamina ang nakukuha sa balat ng mansanas. Kaya lang kasama na dito ang pesticides. Nasa iyo na kung alin ang iyong pipiliin. Hanggang dito na lang muna tayo mga katrip. Huwag kalimutang mag-like, comment,
at mag-subscribe. Magandang araw sa ating lahat.